Pwede na raw ipasalubong ng sariwa ang masarap na seafood na lobster. Sa Palanan, Isabela kasi pinapatulog lang ang mga ito para maibiyahe o ma-export. Masarap din mag-uwi ng isda lalo na kung bangus mula sa Dagupan City. Pero ang pakulo ng ilang estudyante, artworks na gawa sa tinik at buto ng naturang isda. Galing ah. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy. Ang bangus na akalang sa kainan lang bida sa Dagupan, pwede rin pala sa sining. Pinatunayan yan ng mga estudyante. Gamit ang matinik ng bangus, nakabuo ng mga mosaic ang mga malikhaing estudyante. Gaya na lang ng mga obrang tinawag na resting birds at dancing ladies. Ang isang ito, isang araw lang daw ginawa ni Charmaine. Maigi po namin siya, lilinisan po namin ma'am, binabrush po namin siya, tapos binababad po namin siya sa Clorox para po malinis po, ma-maintain po namin yung kalinisan at saka hindi po siya malansa. Meron ding fishbone letter. Mas pino naman na pinatuyong tinik ang inilagay sa display jar na ito na pininturahan ng iba't ibang kulay. May kurtina ring gawa sa tinik ng bangus, chandelier na pwedeng pandisenyo sa bahay, at balat ng bangus na ginamit na disenyo sa isang wallet. Mahal man ang kada kilo, pero binibili pa rin ng ilan dahil sa linamnam ng lamang dagat na ito kapag nailuto. Yan ang lobster. Sa Palanan, Isabela, mabili at patok ang mga pinatulog na lobster. Dinadala pa raw ang mga ito sa Metro Manila at ang ilan na e-export sa Hong Kong. Ayon sa kapitan sa lugar, pinatutulog muna nila ang lobsters sa loob ng lalagyan na gawa sa styro. May mga inilalagay daw na supot na may tubig dagat sa mga gilid ng sisidlan para magsilbing oxygen ng mga ito. 300 hanggang 500 pesos ang kada kilo. Aabot naman sa 800 pesos ang malalaki. Joan Punsoy, Nagbabalita, Pilipinas.